Roshan Adventures Vlog number 2, Silva Hot Spring, Calauan, Laguna, Do-It-Yourself Travel Vlog. If magko-commute kayo, first, kailangan nyo munang pumunta ng Alaminos, Laguna. To get there, pwede kayong sumakay ng bus bound to Lucena, then bababa na lang kayo sa Alaminos. Kung manggagaling kayo sa Metro Manila, nagre-range ang pamasahe between 150 to 180 pesos. Available nga pala ang biyahe sa Jackliners Cubao or Buendia 24/7 from Friday to Sunday. 2 to 3 hours ang usual na biyahe. Pagdating ninyo sa Alaminos, bumaba kayo sa pamahalaang bayan ng Alaminos. Kaunting lakad lang mula doon ay may makikita kayong The Generics Pharmacy. Sa kanto ng J. Fulle Street, may pila ng tricycle sa tabi nun. Pwede kayong mag-arkila ng trike doon para ihatid kayo sa Camp Silva. And ang usual na singil nila is 200 pesos per pax. Huwag nyo nga palang kalimutang hingin yung number ng driver para masundo niya kayo ulit pag uuwi na kayo. If may dala naman kayong sasakyan, madali lang siyang hanapin gamit ang Waze or Google Maps. Meron nga rin pala silang sinisingil na 40 pesos each para sa isang 4-wheel na vehicle for parking fee. Dito pa nga lang sa simula ng trail ay may mga tindahan na. Meron din namang tindahan sa loob kung ayaw ninyong magbuhat ng marami pababa sa camp. Meron nga rin palang naniningil ng environmental fee. 10 pesos lang naman ito at excluded ang mga bata. $15 to 20 minutes daw ang trek pababa. In case na marami kayong dala-dala, pwede daw kayong mag-arkila ng kabayo na magbubuhat ng mga gamit ninyo. Or kung may kasama kayong hindi pwedeng mapagod o hindi kayang maglakad ng malayo, ay pwede rin silang isakay sa kabayo. Nakarating na nga rin kami sa summit ng trail. Mula dito ay puro pababa na ang lalakaran. Bago nga pala kayo pumunta dito, ay mag-message muna kayo sa page nila at magpa-reserve 1 to 2 weeks ahead, lalo na't kung weekends kayo pupunta. Kasi di daw sila tumatanggap ng walk-in at lagi silang fully booked lalo na sa weekends. Pwede kayong pumili either day tour na 7 AM to 4 PM or overnight tour na 4 PM to 7 AM. 100 pesos per pax per tour nga pala ang entrance fee nila. And kailangan ninyong bayaran ang 50% ng lahat ng entrance fee at cottage na ibubuk ninyo to reserve your stay. Personal safety tip nga pala. Huwag kayong pumunta dito ng sobrang puyat, pagod, or lasing. Medyo matarik kasi yung daan pababa at baka maaksidente pa kayo. Welcome to Silva Hot Spring Resort, also known as Camp Silva. Pagkatapos naming bayaran yung balance namin sa entrance and cottage fee, ay hinatid na kami ng staff sa kubo namin. Medyo minalas-malas nga din kami at nag-uulan ng umaga na ito. Buti na lang at may bagong kahoy na lakaran na din sa gitna ng camp kaya hindi na kami kailangan maglakad sa purong putik. Mukhang marami nga silang ginawang renovations recently kasi halos bago lahat ng kubo and less than 2 months pa lang daw yung kahoy na lakaran. Usually, parang tubig sa timba yung clarity ng tubig dito. Pero, kung weekends kayo pupunta, expect na maraming tao. At dahil nga sinabayan pa ng pag-ulan, medyo naging murky yung tubig nung dumating kami. Ito nga palang kubo letter D
yung inarkila namin. 1,500 pesos siya per tour and it can accommodate up to 15 people. Tapos, inarkila rin namin yung 2 umbrella with a table sa gilid ng ilog mismo para dun kami kakain. Simulan na muna natin mag-ikot-ikot at mag-swimming-swimming sa resort. For some reason nga pala, hindi nagiging malabo yung tubig sa part na ito ng ilog, kahit na marami pa yung taong pumupwesto dito. Tapos, shaded pa siya ng mga puno, kaya perfect sang tambayan. Yung gitna nga pala ng ilog ay 5 feet ang lalim. And wala silang mga lifeguards dito sa Silva. So make sure na may bantay ang mga kids kung maliligo sila sa part na ito. Kung wala namang magbabantay sa kanila, ay wag nyo na lang silang palampasin sa tulay. Kasi hanggang bewang lang yung tubig bago lumampas ng tulay. Shoutout nga po pala kay Kuya, di namin siya kilala. Isang kagandahan nga pala sa Silva ay di siya nakakatakot kahit pa umulan. Kasi di nalakas yung agos ng tubig dahil nandito mismo sa loob ng resort yung bukal na pinanggagalingan ng tubig. Nandyan sa ilalim ng bato na sinisisid ng pamangkin ko. Perfect talaga itong Camp Silva Hot Spring sa mga gustong mag-swimming pero takot sa malamig na tubig. Nakaka-relax talaga yung mainit na tubig at nakakawala ng pagod. Nga pala, walang kuryente sa resort. Pero pwede naman kayong makicharge dun sa may receptionist. Napakarami nga talagang tao sa weekend. Yung iba nga, galing pa sa ibang malalayong lugar. Ito nga mga friends natin sa kubo na ito ay galing pa ng Marinduque. Yan, salamat sir. Yeah, shoutout nga pala sa mga Marinduque. Solid. Yeah! May mini waterfalls nga pala sa kaliwang side na ito. Kaso lang nililinis siya nung time na yon, kaya di na ako bumaba. Nandito nga pala sa side na ito, yung tindahan, camping space, ihawan, at yung toilet. Gusto ko sanang ipakita yung toilet, kaso nga lang, dahil maraming tao, medyo di yata kinayang sabayan na naglilinis yung dami niyong nagamit. Ito nga pala yung kabayo na pwedeng arkilahin na tigabuhat. 4 PM pa dapat ang labas namin. Pero, minabuti namin na agahan yung pagliligpit kasi mukhang uulan na naman. Mukha kasing nakakatakot maglakad paakyat kung basa yung sahig, tapos basa pa yung suot mo sa paa. Sayang nga pala, di ako nakabili ng sticker. Kung gaano nga pala kadami yung pagod na nawala sa inyo sa pagbababad sa hot spring, ay dobling ibabalik ng trek paakyat. Parang nagsisisi na kami na pumunta kami dito. Pero syempre, joking aside, this is really a fresh experience for us. Kasi usually, kung tiga Southern Luzon ka, sa Pansol ka lang makaka-experience ng hot pools. And this is the first time na nakasubo kami
ng hot pool pero natural yung setting. Buti pa yung mga bata, parang walang kapaguran. Sa wakas, narating na rin namin yung summit ng trek. Inabot kami ng 45 minutes paakyat kasi may kasama kaming senior. Sabi nga nila, hindi tayo nabubuhay para lang magtrabaho. Gumala ka rin kapag may time or kahit wala. Sana'y samahan nyo kami ulit sa susunod na Roshan Adventures.